Father, salamat nini nga kabuntagon nga imong gihatag sa matag usa. Salamat gayud Amahan niini nga manindot ug matahom na kabuntagon nga imong gihatag ug gipiyal sa imong mga katawhan, sa imong mga kanakan niini nga kalibutan. Amahan akong giampo Amahan ang matag usa nga maminaw karon nini nga pulong makasabot gayud Amahan ug matisok gayud silang matag huna-huna ug kasing-kasing Amahan. Ug kani mga naminaw karon nga nay mga kabugat silang matag kasing-kasing ug huna-huna silang matag kinabuhi Amahan. Kanagid mamaayo pinaagi nini nga pulong karon Amahan nga madungog pinaagi sa imong mga alagad Amahan. Mao kaning mga pag-ampo di kaning Father, mga pagpasalamat di sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maayong buntag Ivan Ara. Pastor Jose. Maayong buntag. Okay, so maayong buntag sa atong mga kaigsuonan nga namati karon diya sa 107.9 Big FM and also sa atong mga nanglantaw sa live. We have still 4 viewers, but of course, definitely mga igsoon. I know nga karong tayo managhanda no kay it's gonna be a kuan kana ganing a sumptuous no pinakaanindot or maanindot nga pagkaon sa matag adlaw mao gyud ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Sa may masulti Ivan Ara so far sa diyang namati kag pulong sa Dios unsa man imong ma-share nga gamay sa atong mga kaigsunan nga na ay desire nga mamati na ay desire nga makat-on sa pulong sa Dios. Unsa may masulti ma-testify kanila? Akong masulti Pastor Jose, akong matestify diya kanila na sa diyang maminaw ta sa pulong sa Dios, di gyud nato mabati kung unsa ang unsa gyud katinuod ang atong buhay nga Dios ug unsa gyud siya muhatag diri nato og gugma ug kung unsa siya mapinanggaon gyud diri kanato. Amen, no? Nasay jud ta mga igsoon no nga kanabang gingon ni Ivan Ara nga buhi siya nga Dios, no? Dili siya konsepto mga igsoon, dili siya naandan, dili siya usa ka butang ba nga murag tungod kay nauso siya nisunod na lamang ta, but technically mga igsoon usa siya ka being nga buhi sa matag karon gunya. In fact mga igsoon ang atong Dios makig-communicate nato sa nagkalain-lain nga bahin sa atong kinabuhi, no? Pwede sa pulong sa Dios, pwede sa mga tao, pwede sa mga circumstansya, pwede sa panghitabo mga igsoon. Many times gina-communicate sa Ginoo, no? But depende ra pud nato mga igsoon if how we're going to perceive everything. Kaya nasayon maguta mga igsoon matud pa sa Biblia sa 1:1 Ivan Ara nga gihimo ang tanan pinagi sa pulong sa Dios. Gihimo ang tanan. So meaning ang tanan naa diya ang Dios. Pwede siya magpaila-ila sa nagkalailan nga bahin sa tanan, no? So sama niya akong pag desire sa una nga mamatig pulong sa Dios Ivan Ara, if I can remember, during the COVID time pa to siya, no? Kanabang sa kadaghan ba nga sa kadaghan nga tao atong nga time nga natakdan og COVID virus, nakarealize ko atong time ba nga salamat Ginoo nga sa kadaghan pwedeng ako unta pero imo kong spare. So murabag nahimo kong grateful atong time, nahimo ko mapasalamaton sa Dios. Motonin ko nga Lord, why not mas mailap ako nimo diya sa imong pulong. So dito nag-start pud mo puti ako ang kanagining inauguration gani, kanagining pagsugod nako ba sa pagpamati sa pulong sa Dios mo nang hangtod karon mga igsoon na bati gyud nako nga aduna gyud katagbawan kanindot sa kinabuhi mga igsoon, kalinaw nga gawas-awas, no? Kalinaw mga igsoon nga dili nimo makita ni bisan asa ning kalibutan na apan di lamang sa ato ang makagahom nga Dios. So mo nang kami mga igsoon dili kami makapuyan og pagpasabot kaninyo, pag share kaninyo sa pulong sa Dios kay maabot ang panon igsoon ko kining tanan mamungar gini sa unahan, and I know kitang tanan maka-benefit diya sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod nga nahigugma may gugma pod sa uban. Ang tinuod nga nakadawat og gugma gikan sa Dios, gusto pod nga mohatag og gugma ngadto sa iyang isig ka tawo. Amen ba Ivan Ara? Amen. Okay, so ato ang title karong buntaga Ivan Ara, usa ko ni ses mga panginahanglan sa tawo sa matag adlaw. Kaning ginatawagan ni Ivan Ara og kapahulayan. Amen. No? Gusto ba ang tao Ivan Ara og kapahulayan sa ilang ginabuhi? Amen. No? Gusto kayo, no? So,
kitang tanan sa matag karon ug unya adun na gyud tay mga kanaganing ipangbuhat ba nga usay makapa-exhausted nato, no? Mga dili lamang sa mga tawo nga gatrabaho apan usab sa mga tawo nga gaeskwela, sa mga nanay nga naa silang balay. Kapoy po na sila, no? Sa mga tatay nga na silang gitarbahoan, sa mga empleyado, no? Sa mga nagkalain-lain dapit sa itong kinabi. In fact, gani ka na masira katulog. Matad pa sa akong lula sa una nga. Bisag ka na pagkatulog, kapoy. Baguro ka naman og kuhan, mata, kapoy pa mangyapon. Saan eh? Nakaslay mo, ana? Gikan ka og katulog, din pag mata ni mo. Kapoy kapoy. No? That's nature, no? Manang karongga buntaga mga igsoon atong paghisgutan ang kapahulayan, no? Ang atong title Ivan Ara is How to Enter God's Promise of Rest. Unsaon pagsulod diya sa kapahulayan nga gi promise gisaad sa ato ang Dios, no? So before that, ato sang i-greet ang ato ang namati karon diri si Brother Nilo Cadosale, Akabal, no? So niya, hello Brother Nilo. Hello dia og sa mga namati karon diya sa 107.9 kung na may Facebook, pwede niyo i-open yung Facebook, no? Ga-live mi sa Hosaygara Letters. And sa itong mga namati karon sa or nang lantaw sa atong live, pwede mong ma-comment mga igsoon, at least ba kuan po na mo, mag-greet po ta mo sa matag karon ug unya. So right now, let's continue. So again, ang atong title mga igsoon is How to Enter God's Promise of Rest. Daghan kay mga tawo ning kalibutan na nga wala jud nakabati, naka-experience sa kapahulayan nga gisaad sa Dios kanila. So ato ang main verse is taken from the book of Hebrews chapter 4 verses 1 to 2. Ivan Ara, can you please read? Nagaingon diri ang pulong sa Dios sa Hebreo 4 bersikulo 1 hangtod sa 2 nagaingon, busa samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makaangkon sa iyang pahulay, magmatngon kita nga walay usa kanato nga mapakyas sa pagdawat niya ng maong kapahulayan. Sa 2, kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wala man sila motuo niini. Okay. So, sa English diri, Ivan Ara, ingon diri, God's promise of entering His rest still stands. So, ang kanigining saad sa Dios nga makasulod kita sa iyahang kapahulayan na paghihapon hangtod karon. So, kinanglan, so we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. So, unsa may ibot pasabot ani, kinahanglan batang mahadlok, not necessarily mga igsoon. Ang gingon diri mga igsoon, kinanglan atong paningkamutan nga makasulod kita, nga walay bisan kinsa kanatong nga mapakyas kay tinuod mga igsoon, nay mga tawo ning kalibutan nga dili pa kay slatan tong gahago pero gikapoy na sila. Napoy mga tawo nga grabe lang mga kahago pero maglantaw ka murag wala mas lagi kapoy, no? And I've experienced that mga igsoon. Many of the people may nga nako nga daghanan nimong gibuhat pastor, nagklase pa ka, pagkaman mag-ministry pa ka, muli pa kag alas 12 pero murag okay raman ka, no? Murag wala ra may natandog sa imuha, murag fresh ra man gihapon, no? So di ako makaingon mga igsoon nga ang kapahulayan is nakasulod gid ko sa kapahulayan nga gisaad sa Dios kanako, no? Ingon diri, for this is good news. Unsa ang kapahulayan? Ang maayong balita that God has prepared this rest. Yan ning giprepara kanato mga igsoon. Wala na tay dapat baton, igo na lang tang musulod, igo na lang tang mo experience ani. A lot of people mga igsoon maningkamot sila nga makapahulay. Sa una bata tatat Ivan Ara, inunta sa itong mga mamagpapakatulog. Mamudto katulog, pugsod ta kita dito ta matulog kay ganan jud ta mag sige og kanang dalagan, sige og dula. Pero pagkadagko nato ang atong ganahan, katulog na. Kaya nga naman kulang-kulang na ang tulog, no? So, ayun yung ganaon na mga igsoon nga ang pagkatulog, rest na siya in totality. Kanang pagkatulog mga igsoon, rest na siya in your physical part, no? But na ay ginatawag diri sa Biblia mga igsoon nga kapahulayan in totality, no? Dili lamang sa physical,
apan usab sa imuhang kalag ug sa imong espiritu mga igsoon aduna kay kapahulayan nga mabatunan diya ka sa Dios, no? Kini nga good news mga igsoon has been announced to us just as it was to them. So wala na himong unfair ang Dios kay even kani adto hangtod karon gi-announce kini nga good news, gi-announce ni nga kapahulayan. Apan mo lagi depende nimo if imo ba siyang dawaton or dili. Imo ba siyang tuhuan or dili, no? But it did no good to them because they didn't share the faith of those who listened to God. So kining kalibutan na mga igsoon, nag-offer ka nato og fun, comfort in life, and obsession in relationship goals, no? Dagkan kay ta makita sa social media nga sadya kay sila, no? Nangaligo, na po yung mga makita natin sa social media mga igsoon or sa atong mga kasilingan or imisan kinsa nga nasa like comfort sa kinabuhi, nasa like mga saktong mga gamit nga ma-comforted sila, lami nga higdaanan, aircon, no? Nasa like mga car kung moadto sila sa nagkalain-laing dapit, nasa like comfort, no? Uban masipaghulat og sakyanan, no? Uban automatic na pagsulod nila silang car, comforted sila kay aircon, no? Mabot sila fresh, no? And then kining gitawag og obsession of relationship goals. A lot of people aning kalibutan na they are obsessed with that kind of relationship. Ana ganing travel dito, travel diri, goals dito, ana. So kining tanan mga igsoon usa lamang kini sa mga pananglitan nga ang mga tawo mag-work hard gayud. They work hard to gain comfort, they work hard to gain fun, and they work hard to obtain this relationship goals. Maningkamot sila nga malingaw, makomforted, og makabaton ani relationship goals. Kani mga butang nga mga igsoon dili ni siya evil. No? Ayun yung kunauna ang dautan ni siya. These are not evil itself because ang atong Dios gusto pud niya nga kita malingaw, kita na comfort o kita makabaton patag relationship nga nindot. Pero mahimo la lamang ni siya nga sa sayop nga context mga igsoon or sa sayop nga perspective, mamahimo lamang ni siya nga kanang ganing dautan sa imong nga part if malimot na ka og pahulay, no? Maningkamot ka nga malipay, maningkamot ka ma-comforted, maningkamot ka makabuton og relationship goals, and then may mo na lang siyang sayop tungod kay nalimot na ka og pahulay, no? Rest as God rested also. Always remember mga igsoon, even ang atong amahan sa langit. Sabi, sa diyan na human siya og buhat sa tanan, sa sulod sa unong kaadlaw, pagka ikapito kaadlaw, ni pahulay siya. Sama pod ni Ginoong Hesus mga igsoon, no? Nilingkod siya after niya sa iyang mission diri sa kalibutan nga namatay siya dito sa cross. Nilingkod siya sa to sa Dios Amahan, no? So, kung ang atong Dios ni pahulay gani, kita po dapat ato nang buhaton because ang rest mga igsoon is a wisdom. Usa na siya ka gift. Ngayon gani diri mga igsoon, no? Gi-prepare na sa Dios alang kanato. But a lot of people aning kalibutan na maybe ikaw nga namati karon o ikaw nga naglantaw karon, pwede kang makaingon nga naani mo ang tanan dagway, pero ang pangutana nakabaton ba kas kapahulayan nga giandam sa Dios alang kanimo. O karon muntaga mga igsoon ato kanang tukion how to experience or how to enter God's promise of rest. So kaning Hebrew mga igsoon sa rest is gitawag ni siya og nuak or Shabbath. Kung may kang nuak mga igsoon meaning to dwell or to settle down. So pag mingan ikang mo rest ka nga naman tang gihisgot og Hebrew mga igsoon because Hebrew is kuan ni siya. Muna siya original text jud sa word nga rest kaniadto sa Old Testament. So atong kuan jud ang original meaning ba sa rest ba, which is nuak. Pasabutan na is to dwell or settle down, and Shabbath mga igsoon meaning cessation. So unsa man pasabot aning cessation mga igsoon, it is when we stop an activity. So, para ba nang nakaibuhaton ni munong ka ni Shabbath ka na meaning ni rest ka na ba? Ni rest. And then kaning nuwak mga igsoon, it implies a deeper sense of settling into place or state. Kanang ni settle ra ka, ni pahuway ka ba sa usa ka place o usa ka state ni
pare ba ng okay nang ako sang imaginean kung unsa ang so far na ako nabuhat, nindot ba siya or dili? Sama ba sa atong Dios ba? Nga mura siya ka na gining ni every time pag human niya og buhat sa creation kanyanto, mo na siya to, wow good. Mura siya mo pause in a while bang nindot lagi akong gibuhat ana ba? In Genesis 1, God rests on the seventh day after completing His work of creation. This rest is not due to exhaustion. Wala ni pahulay ang ato ang Dios tungod kay kapoy siya. Apan, it is a deliberate act of ceasing from activity and contemplating His finished creation. Ni pahulay siya mga igsoon tungod kay nahuman naman siya. Alaalang pag mahuman na ka, basta pa siya kagbuhat, nahuman naman. So, automatic mga igsoon sa diyang nahuman niya ang pagbuhat ang kalimutan. Ni stop na siya and then nag-contemplate siya. Mura siya kanang ganing kanang iyang gi-appreciate ba ang tanan niyang gibuhat ba ang sa kanindot ang tanan. Every time magbuhat siya sa una og kanang punuan, magbuhat siya mga animals, buhat siya sa light and the dark. Mura gyud siyang wow, it's good. It's good. Mura gyud na siya dito ang kay imong basahan ng Genesis 1 siya nga. Oh, and God sees it as good. Samot atong pagbuhat niya og tawo, din siya dito nga, and it was very good. Niya na gyud ang Dios ato, no? So nag-contemplate siya ba, nagunaw na siya ba nga wow nindot kayo, which is kamo mga igsoon if kamong namati karon. Di ba sa diyang natay buhaton diyang nindot atong gibuhat, di ba murag it gives us that certain peace ganing wow nindot din. Na finish na gyud nako. Wow, I'm so happy. No? Especially kanang imong gibuhat kanang ganing you have done it tirelessly gani kanang imo jud pinangkamuntan nga mohuman ba. Ding sa diyang mohuman makaingon jud ka, wow, kanindot sa ako ang gibuhat, no? So, ina na mga igsoon, mo na siya ginatawag nga rest sa Dios. Nag-contemplate siya, nagunaw na siya nga nindot kay ang gipangbuhat. Rest is therefore finished, contemplating and appreciating the finished work. When we truly find the rest in God, we understand that it is not about us, but His work. Mga igsoon, sa dihang mo pahulay ka diya sa Dios, dili na kabahin mo kabahin na sa iyang nahumanang nga nabuhat, no? Otherwise, like most people working hard until they realize that what they acquire is not what truly matters because its relevance is not absolute. Ina ni mga igsoon ba? Sa diyang nakay buhaton niya, imo gani siyang ang kunon nga ako gyud namuhat ani, ako gyud nagpaangay ani, ako yung nagtapos ani nga ako ni siyang maangkon. So tiyan ko mga igsoon kapoy kay na nga naman. Example ha, kanang having a phone. Bataton, nakadawat ka og nakapalit kag iPhone. Ningkamot jud ka na, of course, no? Ningkamot ka na nga maka kwartag dako para ka maka iPhone. Yes. Perhaps it's yours, but its relevance diminished through time, that it would ought you to have another one. Endless accusation or tirelessness. Kana ganing mabot sa punto nga kanang imong nindot nga phone karon, dili na siya nindot nimo hangtod sangtod. Di ba? Mabot ang punto nga kanang nga phone mi ka nga di na pud siya nindot. So mangita na pud kag lain na pud nga phone, no? Mo upgrade na pud ka. And you're gonna be working tirelessly ana. Unlike kung kana ganing rest ganing nga gihisgutan sa Dios ba nga gi-prepare na nako nga rest. No matter what you have, you'd always find rest sa imong kinabuhi. Whatever nga imong na-acquire sa kinabuhi, if mag-focus ka sa finished work nga gibuhat sa atong Dios after siyang creation, no? O after sa pagkamatay ni Ginoong Hesus dito sa cross na siya, it is finished. So tiyanti ka, whatever that you have mga igsoon, whether outdated man ang cellphone or dili, maka-find og yapon kag rest mo kagalingon kay nga naman the rest is not about you, it's about God. Amen. Amen. So natay do ka punto karon nga magisgutan nato kabayan aning rest, no? The first point mga igsoon is finish it. Jesus is the finisher. Accept Jesus, no? Tungod kay si Ginoong Hesus ang nitapos sa tanan, dawata si Jesus. Kay kung imong dawaton si Jesus, pasabot natapos na gyud ang tanan, no?
Kung di pa ni mo dawaton si Jesus niya, dili man ikaw may finisher. Wala pa natapos ang tanan mo, hindi ka ka-enter sa rest. Kano sa man ni pahuway ang Dios Ama, di ba? Sa diyang nahuman siya. So wala siya ni pahuway until sa nahuman. Sama ni Ginoong Yesus, siya may finisher. Kung di mo dawaton si Ginoong Yesus, you cannot enter the rest. Amen? Ako to lang kuan ron, tagod-tagoron ron. Ikaduhang punto, rest comes from good news. No? Ang kapahulayan mga igsoon na ginadya sa maayong balita. Sultihan ti ka igsoon, sigig paminaw og mga balita nga ngilad, di ba? Magsikag ka guol, magsikag ingon nga unsa ning kalibutan. Mao na ni hitabo na ni monkeypox, no? Mag-lockdown na pod, no? Lord, ayo tawag i-lockdown, Lord. Sus ko. Sultihan ti ka igsoon, kung makabaton ka sa maayong balita, kung makabaton ka sa saad nga Dios nga kapahulayan, bisan pag mamangkipak sa imong tibok kalibutan mo igsoon, aduna ra gyapon kay kapahulayan. Kaya nga naman ang kapahulayan dili kay maningkamot kundi ang Dios. Banara. So kung Dios may bahala, Lord, di kay bahala sa rest. Kaya mo naman nagitapos. Okay. Basa, Ivan Aral, let's go back to the first point. Basa ang Hebrews chapter 4 verse 1. NLT, Pastor. NLT. Okay. God's promise of entering His rest will stand, so we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. Okay. So, ingon diri, God's promise of entering His rest still stands. Naragya po na siya mga igsoon hangtod karon. So, kinanglan ato gyud siyang sudlan. Kinanglan di gyud ta mapakyas sa pagsulod ni ini. Kay kung mapakyas ta mga igsoon, sultihan ti ka imong kinabuhi puno gyud na siya kakapoy. No? Sinani ba? Ang Dios ga-offer siya nindot nga mga butang sa tao, pero at the end of the day nagid nimo kung imo ba siyang dawaton, imo ba siyang i-experience or not, no? How do we experience this God's promise of rest? It is by knowing that God rested because He already finished it, no? Sa diyang mga igsoon, natapos na sa Dios sa sulod sa unong kaadlaw ang tanan. Kung ang Dios may pahulay, nga naman kang maugtos ng gitapos naman dae. Ivan Ara? Kung giyuman na sa Dios dae ang creation kani adto, ano ba man ka maugtos ng giyuman naman sa Dios? Kung gitapos na ni Ginoong Hesus ang tibok nimong sala, ano ba man ka masigugtos nga makasala pa ka nga gitapos naman ni Ginoong Hesus, di ba? So kung imong hunaw-hunaw mga igsoon, kung imong ibutang sa imong kasi hunhaw na nga ang kapahulayan, binuhat na siya sa Dios ug dili sa tawo, makabatan jud ka og rest. No? Ingon diri sa Hebrews 4:10. For all who have entered into God's rest have rested from their labors, just as God did after creating the world. So sa tanan nga misulod diha sa kapahulayan sa Dios, nakapahulay po sa silang mga gimbuhaton or may ilang buhat, no? Kita na utos kay taning kalibutan, nagpaningkamot niya ang tanan dahil natong mobitang hilig kay ng mga tao mingon dito nga ay tanan ator nang ibilin deris walay maato mga matay tang tanan ator ibilin o ngano po kang naugtos ator man ibilin da di ba? Ano man ka naugtos o di ka makapasaylo nga kitang tanan lumalaber man yung kalibutan ang ano man ka naugtos nga mutato ka nga kanang I'm not saying mga igsoon nga sayop ang pagpakadato ha. Pero kanaging maabot na sa punto ba nga di na mo work tirelessly na ka kana bang feeling nimo ba nga kanang usay mo gud mga igsoon ang nay duha ka klaseng pagkadato aning kalibutan na. Ang unang pagkadato kabubuton sa Dios nga iya jud ang padaton ug ikaduhang pagkadato mga igsoon is kanaganing imong gipinagkamutan. Ay gunaw na mga igsoon nga ang tanang klaseng pagkadato ra gyud sa kwarta. Karong buntag ka mga igsoon sultihan ti kaw dili lang ta dato tungod kay daghan tang kwarta. Pwede kang dato sa kalinaw, pwede kang dato sa gugma, pwede kang dato sa kalipay. Na may mga dato mga igsoon nga daghang kwarta pero walay kalinaw. Na may mga dato nga daghang kwarta pero wa po'y saktong silingan. No? Sana pag mamatay ka, ikaw rin maglubong-lubong.
Ikay namatay ko, rapoy mo lumong si mong galingon. No? Na yung mga dato, mga igsoon nga. Manday ni dato, ni dalo na po. If you're truly secure with what you have, sultihan di ka, makapaygayan ka na sa uban. Muna siya tinod nga nato because you're not insecure of what you have. Amen. Inani ba, Ivan Araba? Kung tinod ka nga nakadawat og pagpasaylo sa Dios, kay nadyo to'y nabasa na ko ba sa yung gi-share akong post ba? Kaya siya dito nga, lisod kay pasaylo. Sayo na ko kay isulti ang pagpasaylo, lisod kay. Tinood, lisod sa mong sakit. Pero sultihan ti ko mga igsoon, if lisod ipasaylo in a way nga kinanglan imong sabton sa ang sitwasyon para ka makapasaylo, always remember, you were forgiven by God in the most unexplainable way. Gipasaylo ka sa Dios sa pinaka-unexplainable way. So, nga hindi man yung pasaylo ng tao nga in the most unexplainable way. No? Ano bang, pasaylo na gudyan mo. So, muna kung tinood yung kayang kasabot sa pakapasayloan sa Dios mga igsoon, dili man lisod yung ipasaylo sa uban. Makapasaylo naman dahin ka. Kaya nga naman, ikaw, ako, gitang tanan, we don't deserve the forgiveness. But God still gives it to us. Nothing of this mga igsoon deserving ta. Dili na to deserving, even gani si John the Baptist. John the Baptist, ano? Di gani ako worthy nga gunitan ang sandals ni Ginoong Jesus. Because even si John the Baptist, yung gilang tayong kagalingon sa una, bisag man of God na to si John the Baptist, propeta na to siya sa Dios. Yang gilang tayong kagalingon nga, dili siya worthy, even carrying the sandals of Jesus. None of us mga igsoon is worthy. But still, God gives it to us. Muna siya gitawag og grace. Undeserved merit. No? Wala, dili naman deserving pero gihatag sa Dios. So sa mga ikaw igsoon ko, kung tinuod ka nga nakadawat sa rest, makapahulay jud ka kung tinuod ka nakadawat sa kuan, sa kining kapasayloan diya sa Dios, makapasaylo ka. Kung tinuod ka nakadawat og ugma diya sa Dios, makaigugma ka. No? Sama ra pud mga igsoon, kung nakasabot ka nga ang Dios namuhat sa atong kinabuhi, sultihan di ka, maka pahulay gid ka. Because God rested from His labors. So kung ang Dios ni rest siya, ikaw pod mo rest pod ka. The finished labor God worked for us is made finished now spiritually by Jesus. No? Sa diyang mayon ka dito mga igsoon nga si Jesus ang imuhang kuan, ang imuhang manluluwas, si Jesus ang imuhang Ginoo, si Jesus ang nitapos sa tanan nimong sala. You are now forgiven totally. It is finished. Human na, tapos na. Wala na kay sala sa tubangan sa Dios Amahan mga igsoon. Amen. When Jesus said in John 19:30, it is finished. Basa Ivan ara sa John 19:30. Dili nagaingon, when Jesus had tasted it, He said, "It is finished." Then He bowed His head and gave up His spirit. Ingon si Ginoong Jesus, it is finished. A lot of people mga igsoon mubasa ni feeling nila okay na. Dako kay ni siya og kuan, dako kay ni siya og meaning kaning it is finished. Pasamutan ng it is finished mga igsoon, tapos nang gibayaran ni Ginoong Jesus tanan nimong sala. Ayag hunaw na igsoon ko nga ang sala ra nimo kaniadto sa past o karon sa present ang gibayaran. Always remember, Jesus is 100% man and 100% God. So pag may ka nga Jesus is 100% man, kuan gid siya kanang legit gud siyang mubayad sa tong sala kay man siya, kisa may nakasala tawo, so mubayad tawo. Amen. Lisod kay mga igsoon nakasala ka niya imong iro imong ipa-preso. Or imong silingan nakasala nang out imong silingan niya ilang iro iprisohon. So kay tao may nakasala mga igsoon, tawo sab ang mubayad. Now, Jesus is not just 100% man, He is also 100% God. Niya pag may kang God mga igsoon, He is eternal being. Kung may ka eternal being, He doesn't have any time. Wala siya oras nga basihan. Dili lang siya God sa present, dili lang siya God sa past.
but He is also God in the future. Diba? Jesus is the same yesterday, today, and forever. No? Ang Dios wala mausab. So kung iya kang ipasaylo sa imong past, ano yung makaya mapasaylo sa imong present? Kung iya kang ipasaylo sa imong present, ano yung makaya mapasaylo sa imong future? So technically speaking, mga igsoon, when Jesus said it is finished, even ang imuhang future sins, mga igsoon, iya nang gipa saylo, because He is also God, nga dili siya matandog sa time. Dili siya magbase sa time. Example ha? Example, let's take it biblically. Si Peter. Diba si Peter? Iya deny si Jesus 3 times. Diba? Niyan sa mas Ginoong Jesus. Imo kong i-deny. Miss Peter, dahan. Hindi ko i-deny, eh. Matay pa ko. Diyan ikaw i-deny. Diba? With all the promises, no? Titi ko i-deny Ginoo. Ikaw gud akong Ginoo. Siya, pero pag sadyang imo nang buhaton, wala ningon ang Dios nga if ninesig ning Dios when. So pag mingan ka, wala ningon sa Ginoong Jesus, if you deny me, wrong. Yan na si Ginoong Jesus, when you deny me. So meaning, gets na gyud ni Ginoong Jesus nga i-deny siya. It's just a matter of time. So makasala tas Ginoo mga igsoon, gets na sa Ginoo nga makasalata. No? Gets na niya. Kay makasala magyud ta. But I'm not saying, my igsoon, this is not to encourage anyone nga mubuhat kag sala just because ang Dios nakablon siya makasala ka. Paning kamuti mga igsoon, diya sa grasya sa Dios nga mulikay ka sa sala nga naman. It's not because maimpierno ka tungod kay nakasala ka, tungod kay kung makasala ka ning kalibutana, na ay balaod ning kalibutana, that whatever that you plant, you harvest it. You get my point, mga igsoon? Bisan unsa imong itanom aning kalibutana, imo gina siyang anihon. Na wala ni nang Ginoo nga pakasala ka ugma, mga igsoon, automatic mahel ka, no. Kay matod pa sa Romans 8:1, anyone who belongs to Christ is no longer condemned. Tanan nga nausa na diya ni Kristo, wala na siya gihukman sa Dios. No, wala na ta gihukman sa Dios. Now, ang problem ang God, since nataning kalibutan na we are bounded by time, we are bounded by the law of the universal law, which is whatever you plant, you harvest. So, dili tuod ka maimpierno, pero kung masig pakasala, imong kinabuhi ning kalibutan na mura po siya impierno. Amen? Kaya nga naman, mag-animang ka sa imong mga buhaton, aning kalibutan na. Kaya na may balaod ning kalibutan na mura, naguguming ka nga, Lord, tagay kung may lawas, kasi po kag litson, gamukbang po kag litson. May Ginoo nga kasi kag mukbang litson, kasi kag walay tulog sakto, kasi kag inom. Bisan mo ka, Lord, tagay kung kuan may lawas niya, ang imo ang gibuhat naman na siya resulta, naman na siya consequence. Iba nara, no? Lord, niluwas na ko ni Lord, so sa diyang mo inom, mukaon ko og litson, Lord, mukaon ko og humba, Lord, magmukbang ko for today's vlog, Lord. Dili na ko ma-high blood. Uy, na ay balaod ang imuhang lawas. Amen. Gusto sa Dios, mga igsoon, nga dili lang ka maluwas sa impierno, apan maluwas bukas makasakit aning kalibutana. Munang manang Ginoo nga tumana akong commandments, not because I want to send out you to hell, but because I want to protect you while you're still living. Imagine na mga igsoon, ka dito nga ang Dios maayo, ang Dios mo'y gaayo ka nato, diyang ikaw kuha na ka. Nabang ang Dios gataog kayo niya, puno ka sakit. Matod pang Teacher Marina, kung kataw-kataw ang gisulti Teacher Marina sa Sunday. Imagine namin ka, ang Dios kaayo niya, gikuan ka, gi-cancer ka. So ano naman na pag-justify, asa man ang Dios na nimo ng kalibutan na muna gitagaan tag wisdom, muna tudluan ta ba? Nasabtan kayo, Maigson? Amen. Muna papaminaw tag pulong sa Dios, kaya nadi ang mga kaalam. Kung tanan nga na imo na paminaw sa pulong sa Dios, imo nang i-apply, mga igsoon, it will bring so much prosperity in your life, not only spiritually but also physically and by your soul, mga igsoon. It will bring prosperity dito sa imong kinabuhi, no? So, again ha, dili pasabot mga igsoon nga giluwas na ta ni Ginoong Hesus, pwede na ta makabuhat sa bisan unsa. Ipasabot lang na ako igsoon ko
nga hininluan na ka o pinasaylo na ka. Since Jesus is the finisher, let everything about Jesus' teaching be your constant guide. Tungod kay si Jesus man ang nihuman, katuni ang mga ipangtudlo ni Ginoong Hesus, sultihan ti ka. Manindot imong ginabuhi, makain ka nga nakabaton ko sa tinuod nga kapahulayan. In this world where the source of guide can be taken from internet, no? Nakoy kailang mga igsoon kung mag-goal ko na siya, iya ko i-type sa chat GPT, no? People's opinion, no? Masay mangayo tag opinion sa mga tawo kung say buhaton nato sa tuang kinabuhi para makabaton tag kapahulayan. And intuition kanang atong kaugalingon nga mga kuno ko judgment ba. Sultihan ti ka igsoon fail ra gyapon na siya. It is not steadfast, no? Kanang ka dito nga mangita ka kapahulayan sa internet, sa mga opinion sa mga tao, sa intuition nimo. Sultihan ti ka ma-fail na siya. But the truth remains steadfast and unchangeable. Ang kamatuoran nga gitudlo sa balang kasulatan mga igsoon, mauna siya mulungtad hangtod sa kangturan. So kung mo na imong tumanon, mo na imong tutukan igsoon ko, makabaton jud ka og tinod ka kapahulayan. So there are actually 3 points mga igsoon unsaon nato pag baton aning pag-accept ni Jesus as the finisher. The first is, an sub-point ni siya, find a resource of God's word from a man of God. No? Mangita ka o ka na ganing pulong sa Dios, pinagi sa tao sa Dios. No? Ingon dari, God speaks through His word and speaks specifically through His man of God. No? So, ang Dios mga igsoon, makigstorya ka nimo pinagi sa iyang pulong, apan makigstorya siya nimo specifically pinagi sa iyang man of God. No? Ingon diri sa 2 Samuel 23:2, please read Ivan Ara. Nagaingon diri ang pulong sa Dios, the Spirit of the Lord speaks through me. His words are upon my tongue. Diba? Ingon si Samuel mga igsoon ani nga time, ang Espiritu sa Dios misulti, pinagi kanako. Ang iyang pulong anasa kong mga dila. So, ikaw nga gusto ka nga na kay makuan ka ng makabaton ka og Ginoong Hesus, pangita og tawo nga makatudlo ka nimo sa pulong sa Dios. No? Kay ang Dios makikistoray kanimo dili lamang sa iyang pulong apan sa iyang mga pinili nga mga men of God, no? But not everyone mga igsoon is a man of God. Not everyone mga igsoon is called to be preaching the gospel, no? Na iban mga igsoon mga apply. Sultihan ko, dili nimo apply ng pagka-man of God. You have to be appointed because ang Dios mo'y nakaila og nakabalo kanimo sugat ba sa sinog danan. In the book of Psalms 139, God made you wonderfully with complexity diya sa taguangkan sa imong inahan. So kabalo na gid siya sa imong ability. Kabalo na siya sa imong kanaganing talent or skill or imong gift na pwede nimong gamiton alang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. No, tanawa ingon diri sa Matthew 7:15-20, beware of false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves. Sabutan ni mga igsoon pagbantay sa mga nagpailan nimo nga mga propeta or let's say kada ganing mga false prophets, mga false nga men of God. You can identify them by their fruit. Mailan nimo mga igsoon kung tinawag ba siya sa Dios or dili. Pinakauna na mga igsoon nga kuan kanang timailhan nga man of God na siya. Pinakauna nga i-identify nimo, mabantayan nimo nga man of God, humble. A true man of God is humble. Mo gid na siya. The more kang the Bible always tells us, or ningon si Ginoong Hesus, ang iyang ipatas katong magpaubos. So the more ka magita nga man of God nga mapaubsanon, muna siya tinuod nga gitawag nga mga man of God good, no? Ingon diri but that is by the way they act. No? Si Jesus is the King, is the Lord, but He serves many people. He becomes a lowly servant. Can you pick grapes from thorn bushes or figs
from thistles. A good tree produces good fruit. No? Si Ginoong Jesus, maayo to siya nga vine. Mapaubsanon. So kung tinuod na siya nga man of God, mapaubsanon gina siya. And a bad tree produces bad fruit. A good tree can produce bad fruit, and a bad tree can produce good fruit. So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. May taga ni ka mga igsoon og mga kanang mga man of God nga mga mapaytason, mga arugante. Sultihan ti ka igsoon. Matud pa diri sa balang kasulatan, they are chopped down into and thrown into the fire. No? Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. So, imong tanawon ang lifestyle. Ay patakag yun nga, pag namin mo nga, ako man of God, ako tao ko sa Diyos, ako gisugo ko sa Diyos, automatic na siya. Look at their lifestyle. Kabantay ka ng mga tao nga lavish kay sa lifestyle nila. Bang nagpasagad gani sa ilang lifestyle. Ikadua ka ng words. Especially those people who talks about money. No? Na yung mga kwan, mga igsoon, mga gaparoinan nga mga man of God, pero paabot sa kwan, they keep on talking about money. No? And nasa lang mga hidden works. Nasa lang mga ginahide nga mga dili maayo mga igsoon nga harong mapakita nila nga maayo ra sila. No? And I've heard many of them mga igsoon. I don't wanna spill the name kay di na siya maayo. Pero makain ko ba nga luoy kayo ba ang mga tao ba nga nisunod ani niya ba, because in many cases nagyoy mga hidden nga mga agenda ba ang ihang kuan ministry mga igsoon. So not everyone is called to be man of God. There are what we call false prophets or false men of God. No? Ikaduhang punto mga igsoon under a subpoint is don't take offense from the word of God. No? Every time ka mamatig pulong sa Diyos, ayun yung i-take offense. Just remember, it's better to feel attacked by the truth than being attacked by Satan. Kung gi-atake ka sa kamatuoran, sige lang. Kaysa atakiyon kang siyawa. No? Asa may mas sakit aron atikiyon ka siyawa or takiyon ka sa kamatuoran. Ato na lang sa kamatuoran. No? Ecclesiastes 7:5. Basahin ba nara? Better to be criticized by a wise person than to be praised by a fool. Okay, Proverbs 27:5. Diba nara? It says here, an open rebuke is better than hidden love. And then Proverbs 27:6. Words from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Okay. Naingon din sa Ecclesiastes mga igsoon, kung i-criticize ka pero wise person pa nang i-criticize nimo, then let it be. Kaysa gina-praise ka, ginadaig ka, pero ang gadaig nimo po wapoy ay ka na bang fool? Or sabi niya pa buang-buang po. Or sayo na ni, wala po yung naabot ba wala nag-bear po og fruits, no? Be careful mga igsoon of the dying, no? Kanang i-praise ka. Especially sa mga tao mga igsoon nga wala po'y nabang walay naabot ba kana bang daig sa nimo niya, wala pud sila mga accomplishments silang life, not even to their personal lives, no? Lisod kayo na mga igsoon. And then an open rebuke is better than hidden love, no? Bahalag i-rebuke ka basta kay ang importante mga igsoon ikayo pud nimo, no? And then, words from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Bisag masakitan ka sa imong mga friends, pero sincere sila, okay lang na. Kaysa, iwat-uwat ka, pero pagtalikod, gilibak na paday ka. Gidaig ka ba, pero gilibak na paday ka. And ikatulo mga igsoon nga subpoint, assess if you bear fruits also. Tanaw mga igsoon, may ilan naman nimo kung nakasasakto nga paras, nakasakto nga punuan, because naabo kay na bear nga fruits. Sa may pasabutan na, you are thriving in life. Every now and then, mga igsoon, nag-succeed ka sa matag karon niya. Not in a way, mga igsoon, succeed nga based sa standard aning kalibutan na, pero kana ganing
ang imuhang panghuna-una sa una og karon lahi na. No? Dili na the same ba nga maingon ka dito nga sa una grabe kung mag-atubang ko ginani nga mga sitwasyon mabalakan ako karon kay at peace na ko na nakoy kapahulayan. No? Or ibutan na to mga igsoon. Sa una mahadlo ka mo atubang sa imong mga fears pero karon you overcome your fears na. And nagkuha na ka ba, nagtubo na ka ba, nausap na gid ang imong dagan sa kinabuhi kay nag-thrive na kas kinabuhi, no? Nagmadaogo na ka sa matag karon ug unya. Bisan pa man sa mga kalisdanan nga imong giatubang, pero you rise above your failures. Accepting Jesus is not a bed of roses or is not a promise of perfect life. Accepting Jesus is rising above your failures. Muna siya sabtan ako. When you accept Jesus, whether na failures or wala, you rise above it. Because muna siya gitawag og thriving. No? And ikaduha magson, let go of some old works na nakay mga gipang buhat sa una, nakay pang buhat sa una nga wala nimo gibuhat karon because kabalo ka nga ikadaot kanimo. You are bearing fruits now. Meaning nagkadugay, nagkaliwat na ka ni Ginoong Jesus. That's bearing fruits. No? And also, kanang fruits mga igsoon or kanang fruit nga gisgutan diya sa Galatians 5:22-23 nga nanakay kindness, no? Nanakay love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pag nanakaning mga butang nga mga igsoon, sultian tikaw, nanakay fruit, nagbear na kaog fruit. And our second point, katong ganina mga sub-points sa ito mga igsoon, karon second point nito is rest comes from the good news. Unsa man nga klase nga rest nga gikan sa good news? First is the spoken word. No? Spoken word. Acts of the Apostles chapter 2 verse 41 Iban Ara. Those who are believe what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all. So ang kapaulayan mga igsoon gikan na siya sa good news. So kasama sa gibuhat ni Pedro sa una nga nagwali siya, misulti siya sa pulong sa Dios, misulti siya sa maayong balita, daghang tao ang mituo, then they were added to the church and they were baptized mga igsoon niya. Tanaw pila ka buk 3,000 in all, no? Proverbs 16:20. Those who listen to instruction will prosper. Those who trust the Lord will be joyful. So, kung mamati ka sa instruction, mag-prosper gid ka. Mag-asinso gid ka sa kinabuhi. Those who trust in the Lord will be joyful. Kung magsalig ka sa Dios, mamay mo kang malipayon. So, sultihan ti ko, igsoon ko, ang pulong sa Dios makahatag gini mo na siya og prosperity or thriving life. And ikaduha is written word. Good news gyapon ni siya, which is taken from the Joshua or from the book of Joshua chapter 1 verse 8 Ibanara. Study this book. In Joshua 1 verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Okay, so obey the instruction day and night, mga igsoon. Obey everything. And then ang imo pong prutas ana is you will succeed in all you do. Mamahimo kang malampuson sa tanan nimong pagabuhaton. And ikatulo mga igsoon, rest comes from good news is taught by the Holy Spirit. Gitudlo siya diya sa Spiritus pagkabalaan or Spirito Santo. So, ginaingon niya mga igsoon nga sa John chapter 14 verse 26. Sige, Ivan Aral kaning sa letter C. John chapter 14 verse 26. 16 ang nadiri. 26 ako mabasa. But when the Father sends the advocate, which kaning advocate mga igsoon mo ni siya si Holy Spirit, as my representative,
That is the Holy Spirit. He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. So, si Holy Spirit ang mo-teach sa tanan nga iyahang gitudlo, iyahang nadunggan dito ni Ginoong Jesus. No, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. So, tanan nimong madunggan nga pulong sa Dios, ang Holy Spirit mo remind mo, ana. Ang Holy Spirit mo motudlo nimo, ana. So, sultihan ti ka igsuon ko, kung naa kay balang spirito nga motudlo nimo, sultihan ti ka ang imong kinabuhi, makabaton jud ka og kapahulayan. And always remember mga igsuon, aside from Jesus, the Holy Spirit won't work. Gawas ni Ginoong Hesus mga igsoon ang balang spirito di ko na siya mamuhat. Kaya nga naman, first is Jesus was the one who asked it from the Father. So mo nang pag mo pray ta mga igsoon mo na dito in the name of Jesus. Why? Because the Holy Spirit cannot work without Jesus. Because the Holy Spirit was the one nga gipangayo ni Ginoong Hesus sa Amahan. Ingon diri sa John 14:16, Ivanara. And I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. Okay. So, kinsa may nangayo sa Amahan sa Holy Spirit? Si Ginoong Hesus. So, kung dili ka moampo ni Ginoong Hesus, lain ni mong ampuan, dili ka makadawat sa Holy Spirit. Kaya nga naman, si Ginoong Hesus may nangayo sa Amahan. No? Ikaduwa, nga namang si Ginoong Hesus sa gudang atuang ampuan mga igsoon nung wala na ilain pa. Because Jesus' blood was the one who cleansed. His blood perfected us. Wala na ilaing dugo mga igsoon ang nakapalimpyo kanimo. Wala na ilaing dugo ang nakapaperfect kanimo, kundi ang dugo ni Ginoong Hesus. So nga naman ka mo ampo sa lain nga si Ginoong Hesus man daay. Anong imong lisod-lisod nimong kinabuhi nga naraman ni Ginoong Hesus? No? Why would Holy Spirit manghilabot siya sa imuha nga dili man ka perfect? Always remember mga igsoon, Holy Spirit is holy, meaning He is perfect. So dili siya manghilabot nimo if you are not perfected, if you are not cleansed by the blood of Jesus. So kung dili ka moampo dito ni Ginoong Hesus, lain mong ampuan mga igsoon, the Holy Spirit will not teach you. The Holy Spirit will not remind you. The Holy Spirit will not work its power in you. Hebrews 10:14, Ivanara. For by that one offering He forever made perfect those who are being made holy. Oh, di ba? For by that one offering, kinsa may gi-offer mga igsoon? Si Jesus. He forever made. He forever. Tanawa ha? Wala ningon nga. He just made today. But yun diri, He forever made perfect. Forever ha? Walay kata, pusan. Kinsa may ang gi-perfect? Those who are being made holy. So, mo na si Holy Spirit makapamo siya sa imong kinabuhi tungod kay holy naman ka tungod kay ang imong gidawat si Ginoong Hesus. Imong giampuan si Ginoong Hesus. Inani ba? Di ba mo pray tamin to Amahan, akong giampo kinig in the name of Jesus. Now, ang ngalan ni Ginoong Hesus mga igsoon, mo na siya makapalimpyo kanimo. Now, kung dili ka mo gamit sa ngalan ni Ginoong Hesus, pwedeng ang imong prayer dili siya makabot sa langit because Jesus is the way to the Father. Siya ang dalan, ingon sa John 14:6, I am the way to the Father. So meaning mga igsoon, kung walay Jesus, dili ka mabot sa Father tungod kay dili makamabot sa Father kung dili ka perfect. Dili ka mabot sa Father kung dili ka holy. Kaya ang atong Amahan, He is holy and He is perfect. That's why we need Jesus' blood to be perfected and to be holy para tanan nato mga prayers ato siyang mapatigayon dito sa Amahan. So Jesus is the only way that the Spirit can work. Nothing else, nobody else. Mananggingon dia, I am the way. Pag may kang I, it means one. So there's only one way. I am the truth. There's only one truth. Kay I am the truth and I am the life. There's only one life. So if you want to be truly rested mga igsoon, diha sa good news, you accept Jesus and Jesus alone because He is the good
news. He is the salvation. So to conclude mga igsoon ang atong gisgutan karon, when God rested on the seventh day, it was not because He was tired, but because He was done. This means that rest is not about feeling of tiredness, nor a right, nor a privilege, but it comes from wisdom. The reason nga nung nakarest ang Dios tungod kay natapos niya, og dili niya matapos mga igsoon kung wala siya nagamit og wisdom. Nasabtan ko ninyo? So ayaw og munang nay mga tao nga dili nila matapos tungod kay ang ilang gigamit mga igsoon is feelings man. Ay mo rest na ko kay I feel so bad, I feel so kuan. It is my right to rest. Sayop na mga igsoon. You finally have rested because you use wisdom on it, no? Rest is wisdom. Everyone has the right to rest nor has the privilege to rest, but they use their rest unwisely. No, na iban mga igsoon nagpahulay tuod pero ilang pagpahulay unwise pud kay nga pagpahulay. The wisdom of God is what you need to truly experience the promise of God's rest. No? Ang wisdom sa Dios mo nang ganina mga igsoon kung makabantay mo, mahisgot siya og pulong sa Dios, mahisgot siya og kanang pagtulunan sa Dios kay ngano man. Nahisgot gid siya diri sa ikaduhang punto og rest comes from the good news. Kay ngano man, kung dili ka makasabot sa good news, kung dili ka makasabot sa pulong sa Dios, kung dili ka makasabot sa kaalam nga gikan sa Dios, you can never find rest yet. And always remember mga igsoon, it is Jesus who finished everything. It is God who finished everything. So ang imuhang kapahulayan dili na siya kabahin nimo, kabahin na siya sa Dios. So whatever that you do in your life, you always point that out to God. You know? It always gina siyang kanabang Lord imuhan ni. Lord ikaw ani mamuhat. Lord ikaw may mamahimong mutabang na ako nining tanan. Lord ikaw mo pangay na ako nining tanan. Because it's never about you. Because if imo na kang i-point sa mukha galingon, that is working. That is work of tirelessness. May mugil kang magbuhat mga igsoon nga po. Kanabang wala na kaapoy na kayo ba? Pero kung imong ipinpoint tanan sa finished work sa Dios Amahan o finished work ni Jesus, I will tell you, you will receive the promise of rest that comes from God's wisdom. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagduyog kanamo karong buntaga, and we hope to see you tomorrow mga igsoon sa ato ang devotional. Again, this has been Pastor Jose and I'm with Idolin Labe. See you next time. Thank you all for joining today. As we live, may we hold tightly to God's Word, live it out with love, and grow stronger in faith each day. Let's continue to encourage one another as we walk in Christ. If you would like to schedule a word study in your home, need healing, have prayer requests, or are seeking guidance on baptisms or weddings, Pastor Jose Jasper Gara Torres is here to serve you. You can reach him directly at 0927-698-2966. It is our privilege to walk this faith journey with you. May God's abundant grace and peace fill every aspect of your life. Stay blessed and keep growing in the Lord.